Bagyong Wilma papalapit na. Nananatiling malakas ang Tropical Depression Wilma habang papalapit sa Eastern Visayas. Landfall maaari ngayong araw hanggang bukas ng umaga. Signal number 1, malawak na shoreline at amihan nagpapalala ng panahon. At gale warning na umiiral sa buong Visayas. Magandang araw Pilipinas, ito ang Pilipinas Weather ngayon. Ngayong araw ng Biyernes, December 5, 2025, narito na ating update sa panahon. Kung bago ka lang sa ating channel, please like, share, and subscribe para lagi kang updated sa panahon. Salamat sa iyong suporta. Mga kababayan, ang Bagyong Wilma o Tropical Depression Wilma ay namataan sa layong 480 silangan ng Katarman, Northern Samar o 390 kilometers silangan ng Borongan City, Eastern Samar. Taglay nito ang lakas na hangin na 45 kilometers per hour at may pagbugso na umaabot sa 55 kilometers per hour. Ang central pressure nito ay nasa 1004 HPA at kumikilos ito sa galaw na west-southwest sa bilis na 15 kilometers per hour. Ang laki ng bagyo ay umaabot hanggang 220 kilometer mula sa gitna. At dahil dyan nakataas na ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa mga lugar na apektado na mayroong strong wind at lead time na 36 hours at may hangin na 39 to 61 kilometers per hour. Narito ang mga lugar na apektado na Signal number 1. Sa bandang Luzon, timog ng mainland Masbate, Kataygan, Pio, Bicorpus, Esperanza, Placer. Sa Visayas, Northern Samar, Eastern Samar, Samar, Biliran, Leyte, Southern Leyte, Bohol, bahagi ng Cebu, bahagi ng Negros Occidental, Sagay, Escalante, Tuboso, Calatraval. At sa Mindanao naman, Surigao del Norte, Siargao, Bocas Grande, Dinagat Island, Hilagang Surigao del Sur at Hilagang Agusan del Sur kasama ang Cabadbaran City. Ayon sa Pag-asa, malalakas hanggang matitinding pag-ulan ang inaasahan dahil sa Bagyong Wilma at kasama ang shoreline. At mga posibleng epekto ay flash flood, pagguho ng lupa, pagtaas ng ilog at sapa at pagbaha sa low-lying areas. Bukod pa sa Bagyong Wilma, ang northeast monsoon o hanging amihan ay magdadala ng malalakas na bugso ng hangin ngayong araw sa lugar ng Ilocos Region, Cordillera, Cagayan Valley, Aurora, Bataan, Calabarzon, Mindoro, Romblon, Marinduque, Bicol Region, Visayas. Bukas naman, halos buong Luzon at Visayas. At sa Sabado, Luzon, Visayas, Zamboanga, Peninsula at Misamis Occidental makakaranas ng malalakas na pagbugso ng hangin dulot ng hanging amihan. At para sa ating sea condition at gale warning, very rough seas makakaranas ng maalon na aabot sa 5.5 meters hanggang 4.5 meters ang taas sa lugar ng northern at eastern seaboard ng Catanduanes, Northern Samar, Eastern Seaboard ng Cagayan, Isabela, Albay, Sorsogon, Eastern Samar, Aurora at Ilocos Coast. Lahat ng uri ng bangka at barko ay huwag mo nang pumalaot sa ngayon. Makakaranas din ng maalong dagat na aabot sa 3 meters hanggang 4 meters ang taas sa lugar ng Batanes, Babuyan, Dinagat Island, Siargao, Bocas Grande, Quezon, Surigao del Sur, Davao Oriental, Kalayaan Island. Moderate to rough seas naman na may alon na 2 meters hanggang 2.5 metro ang taas sa lugar ng Zambales, Bataan, Mindoro, Palawan, Antique, Romblon, Marinduque, Masbate at Aklan. Kung maliliit ang inyong mga dalang bangka, pinapayuhan na huwag mo nang pumalaot at umiwas muna sa maalong dagat. At narito ang track and intensity outlook ng Bagyong Wilma. Ngayong araw, ang Bagyong Wilma ay inaasahang maaring maglandfall sa Eastern Visayas o Dinagat Island. Inaasahan itong tatama ngayong araw, bandang tanghali o kaya mamayang gabi. Kapag tumagal pa sa pagkilos o bumagal ang kilos ng Bagyong Wilma, maaari pang maglandfall ito bukas ng umaga ng Sabado. Tatawid ng Visayas hanggang Linggo at lalabas sa Sulusi, Palawan. Sa Linggo ng gabi hanggang Lunes ng umaga, mananatiling tropical depression pa rin ang Bagyong Wilma at posibleng lumakas ito pagkatapos dumaan sa lugar ng Palawan patungong West Philippine Sea. Mga kababayan, ang tanong, ano ang ibig sabihin ng ganitong takbo ng Bagyong Wilma? Una, malawak ang ulan dahil sa kombinasyon ng Bagyong Wilma,
shearline at hanging amihan. Pangalawa, ang flooding prone ng Eastern Visayas, Bicol, Northern Mindanao at ang storm surge na maliit pero wind-driven waves na matataas sa ilang seaboard ng nabanggit natin kaninang mga lugar. At sa Central Visayas, asahang moderate to heavy rain even before ang landfall ng Bagyong Wilma. At travel delays possible sa sea, land, and air dahil sa lakas ng hangin nito na dala ng Bagyong Wilma at walang rapid intensification na maaring mangyari sa Bagyong Wilma. Pero sapat ang ulan para magdulot ng hazard sa ilang mga lugar na kung saan nakataas na ngayon ang signal number 1, partikular sa lugar ng Visayas at Bicol region. So mga kababayan, ang Bagyong Wilma ay hindi super typhoon. Pero ang kombinasyon nito ng hanging amihan at ng shearline ang dahilan kung bakit delikado pa rin ang sitwasyon ng ating bansa. Sa mga naninirahan sa tabing ilog at gilid ng bundok, maganda bago sumapit ang gabi. I-secure ang mga gamit, alamin ang evacuation area sa mga nasa coastal na barangay. Iwasan muna ang pangingisda sa mga maalong dagat. Bantayan ang high tide at makinig sa inyong local government unit at ng NDRRMO announcement kasama na ang advisory ng ating pag-asa. Kaya patuloy tayo nagpapaalala sa ating safety reminders, i-charge ang cellphone bago mawala ng kuryente, ihanda ang flashlight, huwag lumusong sa baha, at iwas sa coastal activities at sundin ang barangay at local government unit announcement sa inyong mga lugar. Ngayon naman, ating tutukan mga kababayan ang pinakamahalagang bahagi ng ating ulat, ang heavy rainfall outlook na dulot ng Tropical Depression Wilma o Bagyong Wilma kasama ang shearline at hanging amihan. Ito ang magtatakda kung saan posibleng magkaroon ng pagbaha at pagguho ng lupa sa mga susunod na 3 araw. Heavy rainfall due to Tropical Cyclone Wilma o Bagyong Wilma ngayong araw. 100 to 200 mm na buhos ng ulan na may torrential to intense rainfall sa lugar ng Northern Samar, Eastern Samar, Samar at Biliran. 50 to 100 mm naman ang buhos ng ulan o dami ng ulan na may moderate to heavy rainfall sa lugar ng Leyte, Southern Leyte, Cebu, Bohol, Negros Oriental, Negros Occidental, Siquijor, Surigao del Norte, Dinagat Island, Agusan del Norte, Misamis Oriental at Camiguin. Mga lugar na ito ay may pinakamataas na tsansang makaranas ng tuloy-tuloy na malalakas na ulan habang unti-unting papalapit ang Bagyong Wilma. Heavy rain naman bukas araw ng Sabado sa lugar ng Northern Samar, Eastern Samar, Samar, Biliran at Leyte na mayroong 100 to 200 mm na buhos ng ulan sa mga lugar na yan pagsapit ng Sabado. 50 to 100 mm naman na buhos ng ulan sa Southern Leyte, Cebu, Bohol, Negros Oriental, Negros Occidental, Aklan, Capiz, Iloilo, Antique, Guimaras, Surigao del Norte at Dinagat Island. Sa stage na ito, tatawid ang Bagyong Wilma papasok ng Visayas kaya mas malawakan ang pag-uulan sa ilang mga rehiyon. At sa Saturday afternoon naman hanggang Sunday afternoon, December 7, naka-red warning po tayo dito na umaabot sa 100 to 200 mm na buhos ng ulan o dami ng ulan sa lugar ng Aklan at Capiz, habang 50 to 100 mm naman na buhos ng ulan sa Antique, Iloilo, Guimaras, Negros Occidental, Negros Oriental, Cebu, Biliran, Leyte, Northern Samar, Eastern Samar at Samar. Sa huling bugso ng ulan, nakasentro sa Western Visayas ang pinakamabigat bago tuluyang lumabas sa Visayas ang sentro ng Bagyong Wilma. Heavy rainfall due to shearline naman ngayong araw. 100 to 200 mm na buhos ng ulan sa lugar ng Catanduanes, Albay, Sorsogon. Naka-red warning alert po tayo dyan. At 50 to 100 mm na buhos ng ulan naman sa Camarines Sur at Masbate. Naka-orange warning naman po tayo dyan. Dulot ito ng shearline. Bukas naman ng tanghali, araw ng Sabado, merong 100 to 200 mm na buhos pa rin ng ulan dito sa Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon at Masbate, habang 50 to 100 mm naman na buhos ng ulan sa Camarines Norte at Romblon.
At sa pagsapit ng Saturday afternoon hanggang Sunday afternoon, dulot ng shoreline, mayroong 100 to 200 mm na buhos ng ulan sa Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur, Marinduque at Romblon. At sa Laguna, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, Catanduanes, Albay, Sorsogon at Masbate, aabot naman ng 50 to 100 mm na buhos ng ulan pagsapit ng linggo ng tanghali. Ang impact nito, mga kababayan, ay paalaala na mas mataas pa ang aktwal na ulan sa mga bundok at mataas na lugar kung ang inyong bayan ay madalas bahain, may mga creek o sapa o nasa gilid ng bundok. Mas dapat doble ingat dahil maaring lumala ang pagbaha at landslide lalo na kung basa na ang lupa sa mga nagdaang araw dulot ng ilang pag-uulan. At para sa ating safety reminders, pinapayuhan ang lahat ng local disaster reduction risk and management offices na maghanda ng preemptive evacuation kung kinakailangan dahil sa red warning alert na dulot ng malalakas na pag-ulan dala ng Bagyong Wilma at ang shoreline. Mag-monitor sa mga ilog at waterways, maglabas ng local advisories at siguraduhin handa ang mga evacuation center. At para sa ating mga kababayan, iwas muna sa pagbiyahe kung hindi kinakailangan. Huwag tumawid sa rumargasang tubig at makinig sa barangay at lokal na ahensya sa inyong lugar. At para sa ating Bible verse of the day mula sa Psalms 46 verse 1, ang Diyos ang ating kanlungan at kalakasan handang saklolo sa oras ng kagipitan. Sa ating mga kababayan, patuloy tayong magtiwala sa ating Panginoon sapagkat siya ang kalakasan at kaligtasan anumang unos na darating sa ating buhay. Patuloy tayong manalangin at mag-ingat sa bawat oras. At para sa ating summary nating balita, ang Bagyong Wilma o Tropical Depression Wilma ay papalapit na sa Eastern Visayas at posibleng maglandfall ngayong araw o hanggang bukas ng umaga, araw ng Sabado. Ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 ay nakataas na sa ilang bahagi ng Visayas, kaya't makakaranas ng malawakang pag-uulan sa lugar ng Visayas, Northern Mindanao at Masbate. Malalakas na pag-ulan dulot ng Bagyong Wilma at ng shoreline. At ang gale warning na malawak sa Luzon at Visayas, dulot ito ng malalakas na hangin na dala ng Bagyong Wilma. Maraming salamat sa inyo mga kababayan sa inyong patuloy na pagtangkilik at panonood dito sa ating Pilipinas weather ngayon. Ganun din sa ating mga kababayang OFW na patuloy na sumusubaybay sa ating channel. Salamat sa inyong mga super thanks na ipinapadala. Malaking bagay po ito sa amin. At ganun din sa ating mga kababayan local subscribers, salamat sa walang sawang pagtangkilik at panonood sa advisories at update ng ating panahon dito sa bansang Pilipinas. Mabuhay po kayo at mag-ingat po kayo araw-araw sa inyong mga lugar. Kung nagustuhan mo ang ating ulat, please like, share, and subscribe para lagi kang updated sa panahon. Salamat sa iyong suporta. Ito ang Pilipinas weather ngayon na lagi nagpapaalala, maghihanda, magiligtas, mag-alerto. Ingat tayong lahat!